What's up guys? Kumusta po kayong lahat? For today's video ay gagawa tayo ng isang birthday cake na repeat order po ng ating client na si Ma'am Elaine. Thank you very much po Ma'am Elaine for trusting our small business. By the way, si Ma'am Elaine po ay nasa ibang bansa at ang order niyang birthday cake ay para sa kanyang tatay. Ang size po pala ng ating cake ay 10 by 14 at moist chocolate cake with caramel filling and strawberries po on as toppers. Actually, originally, ang size ng cake dapat supposedly is 8 by 12. Pero ang nabili ko kasing cake board is 12 by 16. So, ang laki-laki ng cake board no compare sa original size niya. So, nung nakita nyo kanina, no, nung ini-slice ko, instead na tanggalin ko yung pinagtabasan, dinugtong ko dun sa side. So, ang nangyari, mas lumaki yung cake at naging 10 by 14 yung cake instead na 8 by 12. Sumobra pa ng 2 inches. So, hinayaan ko na lang kasi si Ma'am Elaine naman ay parang pinakasuki na natin, no? Regular customer na natin. Ilang beses na rin siyang nakapag-order ng cake sa atin. No? Yung mga naunang cake kasi last year, ay hindi ko pa talaga na-videohan, hindi ko na-shoot. Hindi ko kasi alam noon kung paano ko magma-market or basta't gawa lang ako ng gawa ng cake. Pero nung nag-decide nga ako ngayong January 2024 na ayusin ko, karirin ko yung pagbe-video ng mga cake, yung ibang mga orders na ginagawa ko, sabi ko, i-shoot ko at i-share ko sa mga followers natin. As you can see guys, binabalot na ng soft icing o frosting yung ating cake gamit ang whipped at mahirap talaga siyang pakinisin unlike sa mga round cake, no? Iikot lang sa turning table. Tama ba yun? Turning table ng cake turntable. Ayun, ni-research ko pa guys. Ano ba yun? Nakakalimutan ko yung mga tawag ng mga tools sa baking. Actually, last week pa tong cake na to. Ngayon ko lang siya talaga naasikaso. Naging busy yung lolo nyo. Anyway, ayan. So, binabalutan natin siya ng fudge. Chocolate fudge yung ginamit ko dyan. Gusto ko kasi maging masarap na masarap yung cake. Since pang gift kasi sa daddy ni client, lalo na nasa ibang bansa si client. Kung hindi nyo na itatanong, ako po ay dati ding ano ba yun? Basta dati din akong nagtrabaho sa ibang bansa yun. Ano ba yan? Kapampangan talaga. Tapos, siguro more than 6 years ako nagtrabaho sa Middle East. So, alam po yung pakiramdam ng, halimbawa, may ibibigay kang gift o regalo sa family mo na gusto mo talagang masiyahan sila, no? So, since si ma'am nasa ibang bansa, no, gusto niyang pang regalo ito para kay daddy, kaya gusto ko talaga maging extra special siya. At saka para yung mga, siyempre, since repeat order na to, ayoko naman din na hindi ayusin, di ba? Siyempre, gusto kong ibigay yung best natin para yun ang importante, no? Patuloy na i-entrust tayo ng ating mga client. Yung satisfaction guaranteed, ika. Ayan guys, patapos na yung cake pala. Yan. Sa kakakwento ko, di ko na malayan. Patapos na pala yung cake. Ayan. Naglalagay na ng mga strawberry toppers tsaka ibang mga chocolates yung nilagay. Tapos yung happy birthday, instead na itutusok na patayo, so pinahiga ko siya. Tapos na-enhance lalo yung golden accent nung topper, no? Kasi nga dark yung background niya. Ang ganda ng pagkaka-display nung topper. And then, nilagyan din natin to ng mga golden drudges sa side lang. Ayan. Para hindi naman siya masyadong plain. At hindi ko pala alam guys, may nag-aabang pala ng aking mga upload ng alas 11 ng gabi. Pasensya na kayo. Hayaan nyo yung mga ibang mga naka-stored pa sa aking cellphone. No? Aayusin ko. Siguro hanggang bukas tatapusin ko. Para ma-upload ko na rin. May mga naghihintay pala. Ano ba yan? Yung aking 144k followers. Nagtataka ako nawawala yung K 144 lang pala sila. For the final touch guys, binabrush ko ng corn syrup yung mga strawberries, lalo na yung mga nakaslice. Just to prevent na mangitim yung mga fruits, yung strawberries, kasi baka mag-overnight yung cake, hindi natin maiwasan mangingitim sila. Tapos na yung ating cake guys. Thank you for watching mga lods.
Till next video, ingat po kayong lahat.